Everyone. My verse this week is Philippians 4:13. Sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang dali lang kabisaduhin ng verse na to. And madalas sa atin, sinasabi to, I can do all things through Christ who strengthens me. No? Ang dali sabihin. Pero malalim siya na verse for me. Kasi ma-apply natin to pag nasa mga mahihirap na sitwasyon tayo ng buhay natin. Madaling sabihin to pag masaya ka, okay ka, kaya ko yan. No? Kaya natin yan. Madali sabihin. Pero kung nasa oras ng struggle ka, no? Nasa hardship ka, no? Ang hirap sabihin na kaya ko to. I can do it. Pero sabi sa verse sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. And that is true. We can do it with God, no? Kung kasama natin siya. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya. Hindi kaya ng powers natin. Hindi kaya ng wisdom na meron tayo, no? Aminin na natin 'yun, no? Kung ako kasi sobrang ma-pride ako no? Lagi ko sinasabi na kaya ko 'yan. Pero ang totoo, kung wala ang Diyos, hindi natin kaya. No? Kasi na-realize ko lang nung mga nakaraan, isa sa mga fear ko, akala ko hindi ko, kasi sabihin na natin na mapapahaba kasi pag pinento ko pala. No? Kasi ako nagka-family talaga ako. Not ready. Hanggang ngayon, pero by the grace of God, no, napakabuti ng Diyos. Binigyan niya ako ng mabuting asawa, mga cute na anak, na hindi ko lubos akalain na nandito na ako sa point na ganito. Kasi before, akala ko hindi ko kaya. Kasi yung pasensya ko, maikli lang. Lalo na sa mga bata. No? Sa ibang tao, maikli lang yung pasensya ko. Mukha lang akong mahaba yung pasensya, pero totoo maikli lang yung pasensya ko. Pero napansin ko lang sa sarili ko na kaya ko. Hindi dahil sa sarili ko, no? Hindi dahil sa akin. Kasi kung dahil lang to sa akin, hindi ko talaga kaya. Baka masabi ko na yung mga pangit na salita sa asawa ko, sa mga anak ko kasi makukulit, pero sa awa ng Diyos kaya ko. Kaya sobrang ang hirap sabihin ito pag nasa mga struggle moments ka, no? I have 2 kids na makukulit, malilikot na, pati asawa ko makulit, no? Pero kaya ko. And may mga struggle sa life, that's normal, pero kaya natin. Kasi way back 5 years ago, hindi ko na-imagine buhay ko na aabot ako sa point na andito na ako ngayon. I have family. Kasi hindi ko naman to na-imagine. Hindi ko siya akala ko nga hindi ako magkakapamilya. Kasi bitter ako sa life. Pero look how good God is. Nilalagay niya tayo sa posisyon na alam niya na kaya natin. Kasi kasama natin siya. That's why nakakaya natin yung mga bagay. Dahil sa ating Diyos. Napakabuti niya. Kasi lately, pagod ako. Kahit nasa bahay lang ako, sobrang pagod ako. Sa mga anak ko, sa mga gawain. Kasi lahat halos ako. Pero nakaya ko yun. No? Napakabuti ng Diyos. At naaalala ko pa. Kasi minsan pag sobrang busy natin, nakakalimot tayo sa Diyos. Pero ngayon, lalo na pag so nag-cut yung video. Sobrang haba na kasi. Papagpatuloy na lang natin. So may mga points ako dito. Sabi dito, hindi mo kailangan kayanin mag-isa. God is your strength. Totoo yun. Kasi hindi naman talaga natin kaya mag-isa. We need God. We need God in everything. Lalo na sa araw-araw, pag napapagod ka, pag naiinis ka, you need God. Pag dumadaan ka sa mga, hardship, mga nangihina ka, you need God. No? Kaya hindi mo kailangan kayanin mag-isa. God is your strength. With God, nothing is impossible. Sabi pa dito, sapat ang grace niya araw-araw. Totoo yan. Minsan, we ask for more. Pero
God gives us enough grace every day. Every day. No? Lord, sana ganito, ganyan, ganyan. Pero, alam mo, araw-araw, napakabuti ng Diyos kasi nakakaya mo. Nakakapagbayad ka ng bills mo na hindi mo alam kung saan galing. No? Napakabuti ng Diyos. Kaya, sapat yung grace niya araw-araw. Nakakaya mo magpatawad kahit sobrang naiinis ka na. Kaya, hindi natin kaya kung wala si Lord. And point number 3, kahit maliit na progress, mahalaga kay Lord. So, kahit na-achieve, yun, na-realize ko na, kailangan kong i-appreciate din yung sarili ko na nagagawa ko to. Kasi minsan, sobrang, ang dami nating iniisip, hindi natin namamalayan, may progress pala, no? Kasi minsan, dumadaan ako sa point na sobrang busy ko, hindi ko na na-appreciate sarili ko, kaya, dumadating yung frustrations, na-stress ka, kasi, kailangan ko itong gawin, pero, you know, appreciate yourself. No, hindi naman yung maging, ang galing-galing ko, hindi ganun. No, i-appreciate mo yung self mo kasi nakaya mo yan with the Lord. No? Kaya kahit maliit na progress, mahalaga yan kay Lord. Nagawa mo to, nagawa mong patawarin yung asawa mo, no? Nagawa mong huwag mainis sa mga anak mo. No? Progress yan. Mahalaga yan kay Lord. Kasi nakaya natin kahit mahirap kasi kasama natin siya. So, yung reflection, kapatid, saan ka ba nahihirapan ngayon? Tanungin mo yung sarili mo, saan ka ba nahihirapan? And, inaasa mo ba lahat sa sarili mo o kay Lord? No? Diyan natin kasi ma-apply yung verse na yan. No, na I can do all things through Christ who strengthens me. So, sana may natutunan tayo, guys. Kasi ako, helpful tong ganito na nagbi-video ng mga learnings, no? Thank you, guys, and God bless. Sabi pa dito na, kung pagod ka, tandaan mo, kaya mo, dahil kasama mo si Lord, hindi ka niya iiwan. Hindi niya tayo iiwan. God bless.